Ganito umiikot ang pang-araw-araw na gawain ni Bong. Ang maghanap buhay para sa patay. Si Bong kasi 10 taon ng embalsamador. At hindi rin daw siya nakaligtas sa di umanong mapanuksong pagpaparamdam ng mga kaluluwa. Dito sa San Antonio, Nueva Ecija, Buti dumating ka. Ha? Opo. Kasi nga, parating na daw po yung bangkay. Oh, tara na. Tara. Oh, ayusin yung pagbubuhat nyo, ha? Oh, dahan-dahan. Oh, Bong, pag-aralan mo mabuti yung tinuturo ko sa'yo, ha? Opo. Tito, pag-aaralan ko po mabuti yung mga tinuturo nyo. Ikaw na bahala. Sige po. Bong, huwag kang matakot sa patay. Hindi nakakatakot ang patay. Ang trabaho natin, gawin natin presentable ang patay. Iangat natin ang make-up. O sige, ikaw gumawa niyan. Huwag kang matakot. Ayan, basta dahan-dahan lang, ha? Ayan. Ikaw na bahala dyan. Sige po, Tito. Kaya mo na yan, ha? Opo. O sige. Si Tito Nonong po ay ang may-ari po ng funeral service. Bali, siya rin po ang nagturo sa akin na mag-imbalsamo. Nangyayari po kasi sa akin na habang nakatakip pa lang yung patay ng kumot, may pangyayari na medyo nakalingon yung patay, tapos yung mata niya nakadilat pa. Kaya pagbukas ko, para siya nakatingin sa akin. May 20, 2020, ang petsang tumatak sa angka ng Malgapo. Nung time na pauwi na sila at dala na nila yung patay, dito sa may gawing hain, doon na umatake yung sakit niya. Bigla raw nakaramdam ng paninikip ng dibdib si Nonong. Kaya ang ginawa ng pamilyang kasama doon sa loob ng sasakyan, pinahinto na kasi nga baka ma-aksidente sila or ano man ang mangyari. Tumigil ang sasakyan sa ospital habang dala ang bangkay. At si Nonong nakasalukuyang sumasakit ang dibdib. Nung time na yon, sinabi na lang ng doktor na nire-revive na lang yung Tito Nonong ko. Tinanggap namin na talagang pawala na siya. Ang dapat sana'y susundo lang sa bangkay na si Nonong. Bangkay na rin dinala sa punerarya.